I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello, people, and hello, universe. It's me again. Shoutout sa inyo, mga kababayan. Nakikita ko, syempre, si dating Pangulong Duterte. Bakit? Nako, mga bes. Ano ito? Tingnan natin. Ayan. Agoy. Ang sinabi po dito, mga kababayan, MTRCV suspend SMNI shows hosted by former President Duterte, Baduy, and Silis. Ito guys ay courtesy po ng CNN Philippines. Ano pang sinabi? Basahin po natin, mga kababayan. Sinabi po guys, Metro Manila, CNN Philippines, December 19, the Movie and Television's Review and Classification Board, MTRCV, has suspended the airing of two SMNI programs, one hosted by former President Rodrigo Duterte and the other led by Loren Baduy and Jeffrey Silis for 2 weeks. Agay. 2 weeks ito guys, ha? Parang pumatak ng 14 days. So alam nyo na po, ang show po ni dating former President Rodrigo Duterte ang gikan sa masa para sa masa, at ang kay Madam Baduy at Silis ka-Eric nga ang laban para sa bayan ba? Laban ng bayan. Correct me if I'm wrong guys. Ang sinabi dito, mga babayan, in a statement on Tuesday, the MTRCB said it received several complaints. Agay. Ang dami palang nag-complaint guys. On the alleged violation of the shows gikan sa masa para sa masa and laban kasama ang bayan. Ayun, laban kasamang bayan kay Ka-Eric at saka kay Madam Baduy. Airing on the broadcast network currently under legislative. Alam po natin yan, under investigation ang SMNI. Diyan po sa, hearing nga diyan sa Kongreso, mga kababayan. Ang case naman ni Pangulong Duterte, sagikan sa masa, laban para sa masa. Yung po guys ay siguro yung mga napapanood natin na talagang binabanatan niya ito si Speaker of the House. And of course guys, ang pagpapakalat ng 1.8 billion dito sa travel expenses ni Speaker of the House, ni Ka-Eric at ni Madam Baduy. Okay? Ang sinabi pa dito, mga kababayan, ating itutuloy. And the MTRCV said complaints while filed against the gikan sa masa para sa masa October 10 episodes where Duterte aired death threat. Ito po yun, death threat against Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayan po, may threat po yun, Pero kung ako sa inyo guys, reviewin nyo po yung video ni former Rodrigo Duterte dito, magiging fair din naman tayo kasi na-review ko na po yun. Ang actually sinabi kasi ni dating Pangulong Duterte, kaya siya daw, correct me if I'm wrong guys, yung mga confidential fund niya na ginagamit niya doon sa pagkikitil ng mga kasamahan ninyo, pero wala po siyang binanggit doon na complete name. Ang ibig sabihin para sa aking pag-analisa, wala po siyang tinutumbok na si Castro or kayo, mga kasamaan mo dyan, with the complete names. Wala siyang sinabi ganyan. Nagbanggit siya ng pangalan pero one words lang, hindi kasama yung full name. Ika nga. Now, ang ibig niya sabihin, magiging fair tayo guys. Ang sabi kasi doon ni former President Rodrigo Duterte, ang tinutumbok niya dito, mga kababayan, nakikitilin ng buhay, yung guys, yung mga NPA. Hindi niya po sinabi na ang mga sibilyan. Kung reviewin niyo po yung kanyang video. Guys, correct me if I'm wrong. Sabi po dito guys, ex-President Duterte denies threatening Representative Castro. Agay, siyempre deny ng mga abogado niya yan. Kasi nung first hearing niya, hindi siya sumipot. Nung pangalawang hearing, hindi rin sumipot si dating Pangulong Duterte. Agay. The board said it's also received another complaint about an illegal death threat and profane language by a guest on the same show on November 15. Sige, tingnan nyo guys, Pero alam sa totoo lang, ito lang masasabi ko sa mga kabayan black kasi.
ang Makabayan Black, guys, ha? Pero never nyo pa ito, guys, makikita, no? Yung kanilang pagkakamali, no? Be fair tayo, no? Sa mga iba. Ako, talagang inis ako dito sa mga Makabayan Bulok. Ha? Alam nyo naman, guys, ha? So, pag sila ang kinakanti, talagang magpa-file ng kaso. 'Di ba? Pero kung sila man ang nagkamali, parang dinidid mo ng ibang tao, guys, ha? Walang magpa-file ng kaso. Actually, may kaso ito si Castro. Nakita ko parang nagkaroon ng mugshot, no? At isa pa, ang hindi ko po malaman kung bakit ito si mga Makabayan Bulok, guys, never nila kinukundina yung mga NPA na pinatay nila yung mga mga kasanduluan. Hindi ko pa nakita itong kinukundina nila. Sa totoo lang, ha? To be fair naman. Sabi po dito, guys, tuloy natin. The MTRCB said it issued a warning to SMNI that similar incidents will be dealt with more sternly. The TV network committed to pre-record and review episodes before airing. Agay. The program Laban Kasama ang Bayan we also brought to the attention of the MTRCB after Silly's claim on air that House Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion for travels this year. The host admitted in House hearing that the information from his Senate source was unverified. Agay. Sabi po dito, guys, ha, related lawmakers cite SMNI host Silly's Baduy in contempt. Agay. The MTRCB said it was an anonymous decision to suspend Laban Kasama ang Bayan, while majority of the board members vote to have the airing of the 30s weekly show to prevent. Sabi ko sa inyo, guys, ang rules sa house may boto yan. Votes, ha? Ngayon, pag majority ang votes na talagang ipasara yung show, natural, masunod yung majority. Katulad din po doon sa confidential fund ni BP Sara. Pag majority po ng congressman na ayaw ibigay, no, ang confidential fund ni BP Sara, majority votes ng congressman ayaw ibigay, wala pong magagawa si speaker dyan. Hindi niya pwedeng manipulahin yan, mga kababayan, ha. Sabi po dito kasi, mapapasama si speaker. Hindi naman maganda yun, manipulahin mo, no? Hindi pwedeng pibor diyan, walang favoritism. Rules is rule, batas is batas, dapat yun ang sundin, ha? Walang palakasan. Kaya yan ang sinusunod ni Speaker of the House, mga kababayan. Hindi naman niya pwedeng sasabihin sa mga congressman, wag niyong tanggalin yung confidential ni BP Sara, ibigay niyo na lang sa kanya. Hindi pwede, guys, ha. Pag maninipula yun, magagalit yung mga congressman, baka tanggalin sa pwesto bilang speaker. Siyempre, guys, ha. Sabi ko nga, rules is rules, okay? Sabi po pa dito, mga kababayan, to prevent the possible repetition of this alleged infraction, which may pose a negative impact on public welfare, ethical consideration, and the overall reputation of the broadcast industry, the boards determine the need to preventively suspend, sabi po dito, guys, the subject programs. It's explained. Sabi po dito, it added SMNI expected to rectify the issue during the suspension period. Castro, welcome to the suspension order, and I hope this would mark the start that the hosts are made accountable for their consistent red tagging. Alam po natin, wala namang batas ang red tagging. Sila lang naman nagre-red tag yan. Galing sa kanila, actually, no? Earlier this month, the House of Representatives has adopted a resolution urging the National Telecommunication Commission to suspend SMNI operation. Another lawmaker also filed a bill seeking the revocation of SMNI franchise over alleged violation and fake news peddling. Agay! O yan, guys, ha? Hindi pa tapos ang pagdinig dyan sa Kongreso. I think, guys, baka January pa. I'm not sure. So, hintayin natin ang susunod na mga kababata nang mangyayari dito sa SMNI prangkisa, mga kababayan.
But for this time guys, ito po yung pinalabas ng MTRCB, no, na isuspended ang gikan sa masa para sa masa ni dating Pangulong Duterte at ang laban para sa bayan ni Badoy at saka si Celis, mga besyang. Okay? Yan nga sinasabi ko guys, ha. Paggalit kayo sa isang tao, wag naman over the guys, ha, over paninira. Katulad yan, naglabas kayo ng fake news. O, diba? Against the Speaker of the House. Wala naman katotohanan. Yan ang hirap sa atin, mga kababayan. Yung mga mali, ginagawa nyong tama. Ang tama, ginagawa nyong mali. Kaya magiging learn and lesson yan para sa lahat. Not only the mainstream media, but to all the YouTuber vloggers, no? Pag nag-spread kayo ng news or update sa mga balita around the Philippines or around the world, maging maingat po kayo. Mahirap na, no? So, dahil dyan guys, ayan po ang resulta. Wala, 14 days, 2 weeks, I think, no? So, yan, wala nang show si dating Pangulong Duterte. Ito, grabe kasi ito bumanat, mga kababayan. At hindi lang po yan, siyempre, ang Makabayan Bulok, nagtagumpay na naman. O, di ba? Magpa-file sila ng kaso. Bakit sinabi ko magtatagumpay? For second time around. O, di ba? Bakit? Kasi, una-una, naharangan po ng Makabayan Black ang confidential fund ni BP Sara, hindi natuloy, hindi na ibigay. Dahil yan sa pagharang nila, nagsaya-saya sila ngayon, o, di ba? Sobrang saya-saya nila ngayon, talon-talon sila sa tuwa. Kaya nga sabi ko, sana ang tinitira ng mga DDS itong mga Makabayan Bulok, hindi si Speaker. And pangalawa guys, ayan, tumalo na naman sila sa saya. Tuwang-tuwa ang mga Makabayan Bulok sapagkat suspendedo ang gikan sa masa laban sa masa. Di ba? Tsaka yung kaya Madam Badoy tsaka ka Eric, laban ng bayan. Agay, nagtalon-talon sa tuwa ang mga Makabayan Bulok, tagumpay. Alam nyo guys, ang in-expect talaga nila ngayon, talagang magtatagumpay sila na maipakulong ito si Pangulong Duterte. Lalo na po guys yung ICC, talagang pinupost nila po yan. Actually, ang Liberal Party, no, nanawagan, si Risa Antiveros, sabi ko sa inyo nanawagan sa Pangulo para makipag-cooperate para papasukin ng ICC to investigate the war on drugs of former President Rodrigo Roa Duterte. Ngunit guys, ayan po ay ayaw po ng Pangulo sapagkat meron po tayong sariling justice system sa Pilipinas. Nagfa-function naman, gumagalaw, nagmo-move, maganda, active, di ba? Kung mayroong maglilitis sa dating Pangulo, walang iba kundi ang Pilipinas. Ang korte dito sa Pilipinas. So, yun. So, actually, saved by the bell. Si dating Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos Jr. sapagkat hindi niya papayagan ng ICC. Although nasabi niya nga may study and option. Of course, guys, sabi niya yun. Pero mayroong isang salita ang Pangulo. No? Hindi niya pwedeng babawiin yun. Yan ang totoong ugaling talagang may concern, ika nga makabayan. So, well guys, ito po ang ating video for today. Okay? So, alam na natin ngayon ay suspendado po ang gikan sa masa laban sa masa. Dalawa pa lang yan, mga kababayan, sa show ng SMNI. Hindi natin alam sa susunod na mga araw, baka pati ang SMNI suspendido na. Kasi guys, 'di ba, may violation sila. Sayang lang talaga. Ngayon, kung talagang wala kayong violation, edi why not, 'di ba? Ipaglaban nyo. Ganun lang kasimple. Total naman maperang SMNI, maraming kumuha ng mga magagaling na abogado, di go. Ganun lang 'yun. No? So, pero magiging maingat kayo sa mga paghahatid nyo ng balita. Hindi porke galit kayo sa isang tao ay tira kayo ng tira, hindi po maganda yan. Alalahanin nyo, si Speaker, hindi marunong mang-away yun. Kahit binanata nyo, panlalait mga DDS tong against the Speaker of the House, sinasabi nilang tambaluslos. Saan ba galing ng tambaluslos? Diba galing sa mga DDS yan? So, ibig sabihin, sila po ang tambaluslos. Diba? Si Speaker, guys, tahimik lang po yan. Tingnan nyo yung nangyari sa Japan, tinusok kayong mata niya,
Pero nakangiti pa din, very professional, kaya saludo po ako sa kanya. Yung pang-aaway nyo, katulad po ng sinasabi ko, kung i-continuous yung pang-aaway nyo kay Speaker, panlalait yung pambabastos nyo, mga DDS, magre-reflect yan sa 2028. Tandaan nyo po yan. Ganyan din po ang ginawa ng mga kakamping kay Pangulong Marcos Jr. last election. O ano nangyari? O di, talunan. No, ganun lang yun. No? Himbis na magtulungan na lang tayo o tulungan na lang administrasyon, ang Uniteam, kayo mismo ang maglalagay kay BP Sara sa alanganin, mga DDS. Yung mga pag-uugali nyo, mahilig kayo manlait. Kayo mismo ang sumira sa pagkatao ni BP Sara. Kasi palaaway kayo. Tudo pabanat nyo sa social media. Kung anong pinagsasabi nyo kay Speaker of the House, ang baluslos, ganun. O yun, palalait nyo, feeling presidente. Sinabi nyo, feeling, atat na atat. I don't think so. Kayo nga ang atat na atat sa 2028 kasi kayo ang nangaaway sa kanya. O, kayo ang feeling. Gusto nyo talagang sirain si Speaker, wala naman siyang deklarasyon para tumakbo. Kayo lang yun bumabanat sa pag-ugali nyo, hindi maganda. Kaya magre-reflect yan. At saka magre-reflect kay BP Sara po yan. Although, yan, nagparinig siya sa social media, ang kumakalaban sa confidential, kalaban ng bayan, sana hindi nyo na lang sinundan yun. Pinabayaan nyo na lang sana. Kaso lang nagsisikin demotion kayo kung ano pinagsasabi nyo sa social media. Anong nangyari ngayon? Pati SMNI nadali. Dahil dyan. Sa ginawa ni Ka-Eric, siyempre sa SMNI siya Bakit? Ano ang punot dulo? Natural, ang confidential fund. Kaya nang gagaliiti kayong ganyan. Yan ang totoong kadahilanan. Real-tech po tayo dito. Sabi nyo hindi. Yun ang dahilan. Kung hindi kasi kayo nagsisikan demotion sa social media, nakababanat-banat nyo, ganun din si dating Pangulong Duterte, hindi sana lumawak itong mga isyu na ito, hindi pa sana nakalkal itong nakalkal. Hindi sana nakalkal yung prangkisa ng SMNI dahil yan sa kagagawan nyo. Sobra kasi kababanat nyo, paninira nyo sa social media. Okay na lang sana yung sinabi ni Secretary Sara Duterte. Tama na sana yun, kaya lang sinundan nyo naman, sinundot nyo ng sinundot. Ayun, hanggang Japan, natusok ang mata ni yung noo ni Speaker of the House. Yan, guys, karma is real. Tandaan nyo po yan. Maging maingat kayo. Katulad ng sinasabi ko, dinadrag nyo pababa at pinapahiya nyo si BP Sara, itong mga DDS na ito sa mga kagagawa ng mga pag-uugali nyo. Ang babastos nyo kaya, no? Wala kayong mudo, mga unprofessional, para kayong talunan. Hindi naman kayo talunan, nanalo naman si BP Sara sa Vice Presidente. 'Di ba? Sana kung nanggaliiti kayo, nagagalit kayo, banat kayo ng banat kung talunan kayo sa eleksyon. Kaso hindi 'di ba? Pero dahil diyan sa confidential, hindi kayo marunong tumanggap ng pagkatalo or pagkabigo. Alam nyo naman po, majority ng House yan. Majority votes ng House, ayaw ibigay ng confidential fund kay BP Sara. Pero nanggagaliiti kayo, nagtambo kayo kaagad, dinamdam nyo yung pagtanggal ng confidential fund. Ay nako sa inyo, pagsabihin nyo si BP Sara, focus na lang sa DepEd. Ang daming problema kayo ng DepEd. Yung mga eskwelahan sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, maraming bulok. Yun ang palitan, dapat. Kayo talaga, oo. So yun mga kababayan, well, yun lang. At shout out sa inyo, mga DDS kayo dyan. Ang magbago na kayo, 2024 na. So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong mga panonood. Don't forget to like, hit the button bell para laging update. Bye and babush!